kinabahan ko ako sa introduction pa lang ano. Very timely talaga itong ating itong message na ibinigay sa akin ng Lord, diba? Na binigay na sa akin yung schedule ko matagal na, mga 2 months ago. Kaya sabi ko, Lord, mangusap ka na kagad para mapag-aralan ko. Tapos may event doon sa sa Win. Pero alam ko na yung schedule ko. Yung schedule ko originally sa 27 pa, sa katapusan ng June. Tapos sabi ni PA, magiging 5. Tapos Basolf, magiging, ngayon nga, 13 ba ngayon o 14? 13. 12! Imagine? Hallelujah! Diba? Kaya, ang ating topic for tonight, napapag-aaralan po natin, the gift of freedom. The gift of freedom. Hindi ko din alam. Kaya today, ano pong sineselebrate natin sa Pilipinas ngayon? Independence Day. Hallelujah. Hallelujah. Ilang taon na tayo na independence? 128. Sino ang unang? Una na yan, ha? Sino ang unang nagbigay ng independence or yung unang pangulo? Di ba, sinako na tayo ng Spain? O sino yung talagang tumayo na rin? Sino? O yun, galing din. Taga Cavite, no? Sa Cavite ba? Unang ibinigay ang bandila ng Pilipinas. Kawit Cavite, di ba? Kaya very timely, sabi ko, wow, June 12 pala yung yung binigay sa akin na schedule din, Basolf, Kaya, amen. Kaya, galing din At the age of 128 na po tayong independent sa ng Pilipinas. At the age of 94 si Emilio Aguinaldo, di ba? At the age of 94, ginamit niya yung taon niya, di ba? Na talagang very fruitful din. Imagine when he started at the age of 29. Imagine. Kaya history natin yun, baka hindi pa natin alam yung history natin sa Pilipinas. Kaya ngayon ang pag-aaralan po natin for tonight is the gift of freedom. At matatagpuan ng ating scripture ay sa Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Diba? Sino dito am I free in Christ? Sino sa atin dito ang hindi pa nakalaya sa kasalanan? Taas natin ang ating mga kamay. Diba? Sino sa atin dito? Di ba free na tayo lahat-lahat? Sa ating mga kasalanan, free na tayo, kaya walang magtataas Hindi kakain. Kaya sabi dito, malaya kayo. Sabi dito sa 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Amen. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Diba? Ito ang mensahe ng Panginoon, mensahe ni Paul sa mga Galatian. Bakit naisulat ito ni Paul sa mga Galatian? Dahil ang mga Galatian ay, sabi ng mga namumunong mga Pariseo, Paul, kailangan doon pa rin tayo sa law. Ano ba yung law of Moses? Ano ba yung covenant ni Abraham? Yung covenant ni Abraham is the circumcision. Yung circumcision, di ba? Na tingnan natin mga employer natin, mga anak na employer natin, yung breed, di ba talagang tinutuli yung mga bata, talagang pinapadugo talaga. Pero tayo mga Kristiyano, di ba naniniwala tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus na, di ba, sa Calvary na talagang umagos para sa atin, yun ang circumcision para sa atin, circumcision of the heart. Kaya sabi ni Paul, hindi tayo nabubuhay muli doon sa law na ibinigay nila noon, di ba? Nabubuhay na tayo sa circumcision of the heart through faith. Sa pananampalataya po natin, hindi na tayo nabubuhay sa old, di ba? Kaya sabi dito, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Kaya tinanong ko kayo kanina, sino pa dito? Di ba? Sino pa dito ang hindi pa nakalaya sa kasalanan? Mabuti naman at walang nag-raise ng hand,
Kasi pagagalitan tayo ni Paul, ano? So, lahat tayo nakalaya na. So, ano bang ibig sabihin ng freedom? Freedom means being allowed to think, speak, and act and behave according to your own conviction and conscience without being hindered or punished. Di ba? Freedom, kalayaan. Kaya nga, di ba, kapag sa Pilipinas, nasa Pilipinas pa tayo, ramdam natin yung kalayaan. Talagang winagawa-iwa yung flag. How about sa atin? Di ba? We are the believer of Christ na talagang bawat patak ng ating Panginoon sa cross, di ba? Na talagang it-counts yung mga dugong talagang, di ba yung lahat ng mga dugo na talagang pumapatak, talagang yun ang kabayaran ng ating mga kasalanan, yung freedom natin. Na-redeem na tayo. Kaya na-redeem na tayo. Kaya sa Exodus 3, 7 to 10, ilang minutes ba pa dito? Ewan ko sawa. Amen. Kaya dito sa Exodus 3, kaya di ba sabi ng Lord, let my people go. Sabi ng Panginoon, let my people go. Kasi yung freedom, di ba, na kanilang sabi ng Panginoon na palayain mo ang aking mga anak, ang aking mga nandyan na mga inaalipin mo. Kaya let my people go, sabi ng Panginoon kay Paraon. Di ba? Kaya dito sa Exodus 3:7, sinasabi dito, the Lord said, I have ended sin, the misery of my people in Egypt. Kaya naririnig ng Panginoon yung daing ng mga anak niya sa Egypt. At talagang naririnig yun lahat-lahat. I have heard them crying out because of their slave driven, and I am concerned about their suffering. Grabe ang Panginoon, talagang naririnig niya ang bawat hiyaw, bawat patak ng kanilang mga luha, bawat pag-iyak talaga nila. Diba? Sabi dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis. Kanino niya sinasabi ito? Diba? Nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Grabe ang Lord, na di ba napunta sila sa Egypt dahil na rin sa kanilang pag-disobey sa Panginoon, dinisiplina din sila, di ba? For how many years din sila nanalagi doon sa Egypt? 430? Di ba? Na makikita natin dito na narinig ng Panginoon yung itong mga kanyang bayan na laging pumupunta sila kay Paraon, pupunta kami sa samba, kasama namin ang mga family namin. Anong sabi ng Paraon? Hindi, kayo lang. Tapos mamaya hindi na naman. Mamaya hanggang pabago-bago, hanggang yung 10 salot. Kaya nakita ng Panginoon yung heart din talaga nila, na gusto na rin talaga nilang sumamba sa Panginoon. Kaya nakita ko labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Kasi ito ang mga pinili talaga niya. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya to the rescue ang Panginoon, gusto niya talagang mailayo itong mga ito. Diba? Kaya dito sa 8, sabi, the Lord said, I have ended. Sabi nga, so I have come down to deliver them from the power of the Egyptian. Grabe, bawang Lord, to deliver them. And to bring them up from the land to a good and spacious land, to the land of flowing with milk and honey. Imagine, nandito tayo sa milk and honey na ito, Itong sinasabi niyang, I will bring them, I have come down to deliver them from the power of the Egyptian and to bring them up from the land to a good and spacious land. Nandito tayo sa Kanaan noon, Kaya we are so blessed. Natatamasa po natin yung milk and honey. Diba? Laki-laki nga ng mga sweldo nyo, mga kapatid, diba? Kahit stay kayo. Tishbi, lola, dyan ka lang. Diba? Pero malaya po tayo. Malaya po tayo. Kaya bumaba ako upang sila iligtas, sabi ng Panginoon, Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam. Ihatid daw sa lupaing mainam. Malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Canaaneo. Kaya alam naman natin yung history ng Israel. Kung kanina alam natin yung history ng Philippines, dahil Pilipino lahat tayo dito, wala namang dito sa inyo, Wala
wala namang Ethiopians, di ba? Di ba? Alam natin yung history po natin. Pero dito, makikita po natin, di ba? Itong lupain, ang lupain ng mga Canaaneo, di ba? Ang mga nauna dito, ang mga Canaaneo, mga Heteo, Amoreo, Periseo, Hivita, at mga Jebuseo, at marami pa, mga tribo, no? Kaya, di ba? Pero pinangako ito sa kanila. Pinangako sa kanila na ibibigay ng Panginoon sa kanila itong lupain ito. Kaya dito sa 9, di ba? Makikita natin sa 9, and now the cry of the Israelite has reached me, and I have seen the way the Egyptians are opposing them. Kaya tingnan mo yung cry ng mga I now, the cry of the Israelite pala, has reached me, and have seen the way that Egyptians are opposing them. Tingnan mo kung talagang inaalipin talaga sila. Meron pa yung time na si Paraon ay talagang gumawa kayo ng mga maraming produkto ng mga tisa, and then hindi sila magbibigay ng production. But the grace of God, nagagawa din talaga nila yung mga kanilang tungkulin, no? Nagagawa nila yung tungkulin, natatapos din nila, di ba? At meron na yung time talagang sumuko na rin sila dahil wala na talagang mga production. Kaya dito, sabi dito, narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakita ko ang pag-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Imagine ang Panginoon, ano nakikita niya, kung paano din talaga sina Jose, tapos yung mga kasama din po niya, kung paano talaga din sila naghihirap, no? Kaya bumaba ang Panginoon para tulungan talaga itong kanyang bayan. Kaya dito, therefore, go I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelite, out of Egypt. Kaya inutusan niya dito si Moises, di ba, na talagang pumunta kay Pharaoh. Makiusap talaga siya. Makiusap, no? Na sabi ni Yahweh, pakawalan mo kami at sasamba kami sa kanya, no? Kaya dito, kaya papuntahin kita sa Pharaoh upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Imagine mo, yung concern ng Panginoon sa bayang Israel na talagang, Moises, dali pumunta ka doon ulit. Pakiusapan mo ulit yung Pharaoh for the last time. For the last time, di ba? Kaya si Moises din, pumunta rin talaga. Dahil utos ng Panginoon, di ba? Kaya talagang pumunta ang Lord to redeem them. In the Old Testament, talagang tumulong ang Panginoon na mapalaya talaga sila at mapabalik ulit dito sa kanilang place na Kanaan or Israel na ngayon. Imagine mo, at na ngayon, di ba, na talagang marami din talagang maraming mga Bible verse din talaga na niredeem din ng Panginoon o pinalaya din sila. Pinalaya din sila sa mga lupain na hindi sa kanila. At ngayon, natatamasa na po nila ngayon. At sila na talaga, ilang years na ang Israel din for their independence. Parang 78 ata. 78. Parang mas nauna pa ang Pilipinas. Pero tignan mo, very fruitful yung 78 nila. Kung ilang war na rin yan, kung ilang paano din sila nakikipaglaban din, paano yung ups and down din talaga nila. Diba? Pero until now, very tough pa rin. At nandyan talaga ang Panginoon. At hindi nasasayang yung pagka-alis nila sa mga bondage ng kanilang mga nagdaang mga bansang sumakop din sa kanila. Kagaya ng Egypto, mga Babylon, diba? Pero nakabalik at nakabalik pa rin sila sa base po nila, which is dito nga. Dito din sa Ezra, returning to the land, sa Ezra 1:1, kaya gumamit din ang Panginoon na makapabalik ulit sila dito. Niredeem ulit talaga nila. Freedom nga di ba? Sabi dito, returning to the land, Jeremiah prophesies that the exile will return from captivity back to the Jerusalem. Imagine from Babylon, talagang babalik ulit talaga sila ulit dito. Napaka-gracious ng Lord. Talagang may plano ang Panginoon na bumalik ulit sila dito. God used King Cyrus, di ba, ng Persia, has his tool to end the Babylonian captivity and to begin the process of rebuilding the temple. Kaya, okay, nagkasala kayo, patawarin ko kayo, and then may rebuilding na naman. Kaya grabe yung ginagawa ng Lord sa kanila na from oppression, talagang binigyan sila ng freedom na mapunta ulit dito. No, talagang gumawa ng kaparaanan ng Lord, ni-rebuild ulit yung templo, ni-rebuild yung mga salita, di ba, ng Lord, talagang ginawa ulit nila.
Kaya napakaganda. In Old Testament, ang daming ginawa ng Lord to free them sa kanilang pagkakasala. Pinabalik ni Haring Cyrus ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Imagine, ano sabi ng Haring ni Cyrus, di ba? Bumalik kayo doon dahil utos ng Panginoon. Kung hindi ko susundin, ako ang paparusahan. Di ba? Kaya nakinig si Cyrus dahil siya during his time. Talaga naman na noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persia, tinupad ng Panginoon ang kanyang sinabi sa pamagitan ni Jeremiah. Hinipon niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa buong kaharian. Isinulat, may decree na palalayain lahat ang mga Israelite. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persia. Ibinigay na sa akin ang Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian dito sa mundo, at pinagkatiwala niya sa akin ang pagpapatayo sa templo para sa kanya roon sa Jerusalem na sakop ng Juda. Kayong lahat na mamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa Jerusalem at muli niyong ipatayo roon ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na nakatira sa lungsod na iyon. Imagine mo, no? Sa pamagitan ni Haring Cyrus, bumalik ulit sila dito. Nakamit ulit nila na naman yung mga freedom from yung nag-o-oppress din sa kanila. Imagine, ano? May plano ang Lord sa kanilang mga Israelite, no? Kaya tignan mo yung mga nasa ibang bansa, di ba? Pupunta yung time na talagang mag-aaliya talaga lahat sila dito, no? Talagang pupunta sila dito sa kanilang bansa dahil sa kanila ito eh, di ba? Sa kanila ito, sa kanilang bansa ito. At marami pang mga place na dapat mo nilang pag-istihan dahil ang dami pang mga lupain na wala pang natitirahan. Kaya dito sa New Testament, di ba? Sa Luke 8:13, pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12, take note, sino kasama ng ating Panginoong Jesus? Yung 12, yung 12. At ilang babaeng pinagaling niya sa mga masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Kaya yung espiritu at may karamdaman din sila. Ano? Buti na lang dito sa atin, walang mga karamdaman ang mga anak mo dito. Ano? Kaya thanks God talaga. Hindi, really talaga. I'm not, talaga. Diba? Na ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena. Diba? Mula sa kanyang 7 demonyo, ang pinalayas. Imagine, may sumalib sa kanyang 7 demonyo. Ano? 7 demonyo. Si Juana, na asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Imagine mo si Herodes na very tough, yung asawa nun, di ba? Na talagang sumusunod kay Kristo. Itong mga kababaihan ito. Lalong-lalo na sa ating mga kababaihan, ano? Talagang nangunguna sa mga gawain, nangunguna sa mga gawain. Sandali lang. I can feel you. Kaya sabi dito, si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana na marami pang iba. Imagine yung 12 tribes, si Maria Magdalena, di ba? Tapos si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Alam natin si Herodes very tough, no? Very tough. Pero sumusunod ito yung asawa niya, sumusunod kay Kristo. Tapos yung asawa niya, kasama niya din si Herodes. Katiwala din siya. Parang contradict, Kaya sabi dito, inutusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Imagine sa pagmimisyon ng ating Panginoon, nandirito yung mga apostol, di ba? Wala na rin kabuhayan yun, di ba? Dahil mangingisda sila, sumunod na kayo sa akin. Di sumunod naman sila. So wala na silang masyadong mga hanap buhay din. Pero ito, di ba, sina Maria Magdalena, sina Juana, di ba? Na sila, sabi dito, inutusan ng mga ito mula sa sarili nilang, tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Imagine na, di ba, nagbibigay talaga sila para sa mission ng ating Panginoon. Kagaya lang din natin, di ba?
in our own pocket, di ba? O, ganito, dali, bili ka muna, kakainin natin ito, o magdadala ka muna. Di ba? Nagganon sila. At even yung mga kababaihan noon, di ba? Lalong-lalo na si Maria Magdalene, di ba? Sino noong isa po siya ang first na evangelist, no? Kasama niya during crucifixion ng ating Panginoon. Tatlong Maria yon. Si Maria Magdalene, si Maria na kanyang ina, at si Maria na kapatid ni Lazaro. Tama ba? Di ba tatlong Maria? Kaya si Maria Magdalene, nandun din siya nung crucifixion. Imagine mo, nung nasa crucifixion ng Panginoon, nandun si Maria. Maria Magdalene. Even din sa burial ng ating Panginoong Hesus. Sino ang unang nakakita din? Si Maria Magdalene din. No, dalawang Maria na lang nung burial niya. Si Maria Magdalene at si Maria na kanyang ina. Sa Mateo 27:61, matatagpuan dito. At siya din ang unang nakakita after resurrection. Imagine mo, siya din ang nakakita after resurrection. Kaya ang daming ginawa din ni Maria Magdalene. What I mean, noong di ba, pinalayas ng ating Panginoon yung 7 demonyo na nasa katawan niya. Pero afterward, di ba, na talagang sumunod talaga siya fully sa Panginoon. Na until sa kamatayan niya, Lord, talagang nagiging saksi talaga siya. Nakita niya talaga. At even yung kanyang burial din. Nung ipinasok na siya, nandun pa rin. At even nung resurrection, nandun pa rin si Maria Magdalene. Kaya, pero nandun, pinalaya ang mga demonyo sa kanyang katawan. Nandun pa rin yung freedom sa kanya. Kaya sabi nito, pagkatapos nito, nilibot ni Jesus, di ba, ang bayan. Lagi silang pumupunta, humahayo talaga sila. Kasama niya ang mga 12 disciple at mga kababaihan din. Parang tayo lang din. Sabi ng pastor natin, okay, punta tayo, labas tayo. Di ba? Pumupunta talaga kayo. O pumupunta tayong lahat-lahat. Kapag may mga mission, may mga krusada. Hindi ko pa naranasan mag-krusada sa amin, sa Pilipinas, dahil hindi naman ako born again. Pero siyempre dito, kapag humayo tayo, mag-i-redeem natin yung place, kagaya ng Netanya, pumunta rin kami nung unang-una, di ba? I-redeem natin yung place, talagang pinag-pray mo talaga yung place, talagang, Lord, itong dinadaan namin, i-conquer namin in Jesus' name, di ba? Ganun talaga, nire-redeem natin. I-free mo ito from all the magawain ng kaaway, kundi mag-put up ka dito ng church, and until now, meron na tayong church doon. Imagine, glory to God. At even then sa Haifa, sa Eilat, continuous pa na dapat tayong mag-pray talaga. Diba? At sabi nga dito, tinutustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian. Imagine mo, yung mga love offerings natin sa Panginoon, diba nagagamit ito sa kaharian ng Panginoon. Kaya, ano ang sabi ng Panginoon kay Maria Magdalene, diba? Go and sin no more, diba? Dahil nga, diba, na yung 7 demonyo, imagine mo, 7 demonyo talaga ang nasa kanyang sarili, kung paano yung kahirap, Kaya dito sa Mateo 15:30-31, nagdatingan naman ang mga napakaraming tao, may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Imagine mo, kapag nandun si Jesus, talagang tatakbo talaga ang mga tao. Kung pupunta si Jesus, siguro kung nandito lang talaga si Jesus, o kung baga na sa Haifa ngayon, siguro magsisirot na tayo, pupunta na kaagad tayo. Kaya ganito nga, di ba, kapag narinig nila kung nasaan si Jesus, talagang pupunta talaga kaagad sila. Even tayo, kahit marami pa tayong gagawin bukas, kapag nandun, nabalitaan natin, talagang pupunta tayo. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi. Gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Imagine, kaya walang imposible sa lahat ng ating mga nararamdaman, mga kapatid. Amen. At even kay Lazarus, 4 days na po siyang patay. Binuhay pa rin siya ng ating Panginoon. Basta magtiwala lamang tayo na ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos pa rin na nagpapagaling sa atin. Amen.
Kaya mahirap talaga kapag may mga nararamdaman. Even din yung kapatid ko nung other day lang, talagang natumba. Galing palengke, no? Pagbaba niya sa bahay na namin, natumba siya. Kaya nag-crack ang kanyang bone dito. Nag-crack ang kanyang bone dito. Kaya nga semento. O kung hindi daw, kung hindi opera mo semento, pero sinemento muna. Imagine mo, kasama natin sa 24 prayer chain na nag-pray-pray, talagang ganun talaga. Kumbaga dumadaan talaga tayo sa mga dark side ng buhay natin. No? Pero alam naman natin na malalampasan po natin ang lahat-lahat ng ito. Dahil nagtitiwala po tayo na may Diyos po tayo. Tingnan na lang natin yung cross sa pamagitan ng kanyang latay. Tayo'y kanyang pinagaling. At sa kanyang latay, yung freedom ay nakamit na po natin noon. Imagine po natin yon, di ba? Na tayo, na walang ginawa, ay pinatawad ng Panginoon. Kung tayo'y hihingi ng kasalanan. Ng pagpapatawad ng kasalanan po natin. Meron po tayong 5 keys to freedom. Di ba? Meron tayong 5, no? Para mapalaya tayo sa ating mga kasalanan. Repentance and faith, no? Turning away from sin and choosing to trust in God's truth. Di ba? Kaya turning away, kapag ito yung kasalanan, turning away, hindi ka na balik-balik, di ba? Turning away. Kaya una, we need to repent. Kapag may repentance po tayo, nandun po yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Choosing the trust in God's truth. Yun yung true. Yung truth, that set us free. So, kailangan talaga, maging tayo talaga. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, kasi freedom na huwag na tayong babalik at babalik, kundi repentance and faith, turning away from sin. Number 2, forgiveness. Making a deliberate choose to forgive others. Sino pang may kagalit dito sa inyo? Wala na, no? Kasi nasa freedom na tayo. Wala na. Mga na lang yung may kagalit, mga baby pa yung mga yan. Wala nang baby sa atin. Tayo ay mga matured Christian na. Amen? Kapag sino may kagalit, i-chat nyo lang ako kung sino ang kagalit nyo. Joke lang. Forgiveness, making a deliberate choose to forgive others as well as yourself. Baka mamaya galit kayo sa sarili niya. To remove barrier to peace. Kasi pag may kagalit po tayo, inaalala natin siya, ano kaya sinabi na naman ito? Ano kaya inaasa na naman ito? Hindi na tayo nakagraduate sa mga ganyang mga antas ng pamumuhay natin. Kung gusto mo ng kalayaan, iwagsi mo ang lahat ng iyan. Forgiveness mo. Kahit hindi ko naman kasalanan, Sister Nimpa. Even though, kung sinong ibinababa ng Panginoon, kung ibinababa ng tao, siyang itinataas ng ating Panginoon. Kala ko natutulog na kayo. Diba? It doesn't matter na kung sino ang may sala. As long na nakikita sa iyong puso na ikaw na ang namumuna, na humihingi ng kapatawaran. No? So, subok na natin si Satan. Bakit pa tayo magpapagalit? Ito yung technique na di ba? Kaya sabi dito, forgiveness, making a deliberate choose to forgive others, as well as yourself, to remove barrier to place. Number 3, renunciation, di ba? Ito yung kailangan verbally rejecting lies, negative thoughts, or influence that hold you back, di ba? Kasi, alam mo naman yung kaisipan natin minsan, di ba? Nagta-turning back na kasalanan niya naman yan Bakit aakuin mo, o bakit papansinin mo, huwag mo nang pansinin, alam mo. Pero nagre-renounce nga tayo, meron nga tayong confession. Sino nagko-confession dito sa atin, di ba? Tayo nga nagko-confession nga tayo, di ba? Kaya re-renounce natin yung salita ng Panginoon. Verbally rejecting lies, negative thoughts, no? Hindi na tayo nagne-negative thoughts sa buhay po natin. Dahil may freedom na tayo in Christ Jesus. And we have also the authority, no? Taking a stand in the name of Jesus to command spiritual burden to live. Meron po tayong power. Di ba? May power po tayo, may authority tayo. Di ba? Kapag ang kalaban ay talagang nandyan na naman, sabi ko, tumahimik ka dyan. No? Kailangan yung authority natin kasi ang Panginoon, ang lagi po nating siyang reflection na po natin. Kaya nga kawangis natin siya, di ba?
At number 5, the Father's blessing. Receiving a blessing that affirm you, truth identified and belonging to Christ. Kaya kapag lahat ito yung nasunod natin, blessing will be followed. Pero kapag hindi pa rin tayo nakalaya sa ating mga kasalanan o sa ating mga ginagawang love natin, yung sin, pagpapalo po. Gusto ba natin mapalo? Di ba hindi? At yung consequence sa buhay natin at even sa mga anak natin o sa mga generation natin, di ba? Pero yung Father's blessing na kapag pagpapalain niya tayo sa buong po nating sambayan kung tayo susunod sa Kanya. Amen? May nakukuha ba tayo? Amen. Amen. Okay? Malapit na ako matapos. Kaya call to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Diba kanta ito? Ito'y alam na natin noon pa. Diba? Diba kahit nung Kristiyano pa tayo, alam na natin ito, kanta ito. So, kung sinong nabibigatan sa atin, diba? Kung gusto po nating mapalaya po tayo sa totoong repentance, pumunta po tayo sa ating Panginoon. Di ba? Kasi tinapos na ng Panginoon ang lahat ng mga paghihirap ng ito. Even sa Old Testament, yung binasa po natin, niredeem na sila. Yung freedom, nakalaya na sila. Imagine mo, dumaan sila sa dagat, di ba? Nahinati talaga yung dagat at naging kalsada na yung kanilang dadaanan. Ganon ang Panginoon. Gumagawa talaga ng way. At even kay Maria Magdalene na ang daming mga demonyong kumapit sa kanya. From the time na natanggal ang lahat ng iyon, talagang nagsilbi talaga siya sa ating Panginoon fully. Di ba? Yung tatlong very significant na buhay ng ating Panginoon, saksihan niya. Tayo nasaksihan na natin kung paano nagpapagaling ang Lord. Kung paano gumagalaw ang Panginoon sa buhay po natin. At kung paano din yung miracles na everyday nakakabangon po tayo. Hallelujah. Plus, meron pa rin po tayong mga trabaho. No? Kaya napakapalad po natin sa gabing ito dahil nandyan ang ating Panginoon na talagang siya na ang nanguna, binigyan na tayo ng freedom sa lahat-lahat. Kaya dito, I have been set free from the law of sin and death. I am free because of Christ. John 8:36, di ba? Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y maging tunay na malaya. Kaya talagang malaya na talaga tayo. Noon pa man, from the cross pa lang na talagang, di ba, yung Via de la Rosa na talagang kung gaano talaga siya binitbit ang cross na nasa kanya. Pasan-pasan niya talaga ang cross na yan. Bawat hatak sa kanya. Grabe yung mga pako na yung panghatak sa kanya. Imagine mo, sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Napakahirap ang sitwasyon ng ating Panginoon noon. Pero ito'y talagang wala siyang magawa dahil ang Father God, di ba? Talagang dahil mahal niya tayo, mahal tayo ng ating Panginoong Hesus, kaya binigyan niya tayo ng buhay. Binigyan niya tayo ng kalayaan. At huwag naman sana natin gamitin itong kalayaan na ito para sa kapapahamak ng bawat isa. Amen? Kaya sabi dito, sa salita ng Panginoon, I have been set free. I have been set free from the law of sin and death. I am free because of Christ Jesus. Kaya kapag tayo hindi pa nakalaya sa ating mga darling sins sa buhay po natin, hilingin natin sa Panginoon yung Holy Spirit. Tingnan natin yung cross kung anong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tayo pinalaya niya na dahil tayo mga anak niya. Sa bawat latay na kanyang natamo, bawat ginagawa niya, bawat ginawa niya sa cross, imagine mo yung sakripisyo, no? Grabe ang ginawa ng Lord. Father, forgive them because they don't know what they are doing. Imagine mo, kahit yung umataw sa kanya, binigyan pa siya ng yung maasim na inumin, which the alak, kasi katatapos nila ng Layla Seder,
kung ano na lang yung nandun. Espoma, lagay mo na lang dyan. Imagine mo. Kung paano talagang yung naranasan niya talagang mga pagdurusa dahil sa atin, dahil mahal niya tayo, dahil gusto niya na tayo ay makawala po tayo sa law of sin and death. Kaya ngayon, inanyayahan tayo ng Panginoon na tayo talaga manumbalik talaga sa Kanya. Talagang ibigay talaga natin yung, we are totally free. Kapag free na tayo, set free na talaga tayo sa pagitan ng Panginoon. Kaya, inanyayahan ng Panginoon na talagang lumapit lamang talaga tayo sa Kanya. Dahil without Him, we are nothing. Amen. Okay, let us all stand and thank you, Father God, Panginoon, O God, for the gift of redemption, Panginoon, O God, for the gift of freedom, Panginoon, O God. Inaalala po namin, Panginoon, O God, kung paano mo kami pinalaya, Panginoon, O God, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, O God. And, Panginoon, O God, tulungan mo kami, Panginoon, O God, sa lahat, O Lord, na hindi pa po namin i-surrender sa iyo. We do believe, Panginoon, O God, na tutulungan mo po kami, Panginoon, O God, mapalaya po kami truly, Panginoon, O God. In the name of Jesus. Ayaw po namin, Panginoon God, ng consequence sa buhay po namin. Kaya gusto po namin, Panginoon God, makasunod lamang sa iyo, Panginoon. Dahil pagpapalain mo ang bawat pamilya po namin at even us, O God. Kaya we thank you, Panginoon, sa mga kapatiran po nandirito, Panginoon. We acknowledge you, Panginoon O God, na ikaw po, Panginoon O God, ang superior sa buhay po namin, Panginoon O God. Inaangkin na po namin ang kagalingan, inaangkin na po namin, Panginoon O God, ang iyong authority sa buhay po namin, Panginoon God. Inaangkin na po namin, Panginoon, O Lord, yung kalwalhatian mo sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Kaya we thank you, Panginoon, sa cross na ibinigay mo sa amin, Panginoon, O God. At ang lahat, Panginoon, O God, ng pag-aralan po namin ay mamutawi sa aming mga bibig at sa aming mga puso maitanim ito, Panginoon, O God. Kaya we thank you, Jesus, Panginoon, O God, sa gabing ito. Sa iyo pang papuri, pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen.